AFA, Term 1, Week 8. Paraan ng pag-aani, paghihimbak at pangangalaga ng inaning tanim. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa paraan ng pag-aani, paghihimbak at pangangalaga ng inaning tanim. Mga kasanayan. Maikling balik-aral. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng organikong pataba. Maglagay ng numerong 1 hanggang 7 sa blanko. Sagutin na natin. Ang unang bilang ay humanap ng medyo mataas na lupa. Pangalawa, hukayin ito ng 2 metro ang haba, luwang at lalim. Pangatlo, ilagay sa loob ng hukay ang mga pinutol na damo, basurang nabubulok at mga pinagbalatan ng prutas at gulay. Pang-apat, patungan ito ng dumi ng hayop tulad ng baboy, manok at baka. Pang-5, sabugan ito ng abo at patungan ng lupa. Pang-6, ulitin ang ganitong pagkakasunod-sunod ng damo, nabubulok na basura, dumi ng hayop, abo at lupa hanggang mapuno ang hukay. At pang-7, patagalin ng 3 buwan o higit pa upang mabulok. Kunin ang mga compost sa pamamagitan ng pagsasalandra gamit ang metal screen na maliliit ang butas. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tignan mabuti ang larawan. Maaari mo bang sagutin ang mga katanungan? Una, ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Pangalawa, ano-ano ang mga hakbang sa pag-aani ng palay? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, tradisyonal. Ito ay ang kaugalian at tradisyon na pinaniniwalaan at
sinusunod at ipinasalin-salin mula sa iba't ibang henerasyon. Pangalawa, pakyawan. Ito ay paraan ng pagbili ng maramihan. Pangatlo, makina. Ito ay mechanical o dekuryenteng kagamitan. Pang-apat, wicker basket. Isang uri ng bayong na hinabi mula sa ratan o katulad na materyales. Panglima, online. Nakakonekta sa internet. Paraan ng pag-aani, pag-iimbak at pangangalaga sa mga inaning tanim. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Aralin na natin ang mga dapat isaalang-alang sa pag-aani. Una, sa kamatis. Inaani ito bago pa man ito mahinog. Ito ay dapat berde at magulang na. Ito ay maaring anihin ng 50 hanggang 60 na araw pagkatapos itong maitanim. Kapag naninilaw at medyo namumula na, maaari na itong anihin. Pangalawa, repolyo. Inaani kung sapat na ang laki at handa ng anihin. Maaring anihin ang mga repolyo kapag matigas na ang magkakapatong na dahon o ulo nito. Madalas inaabot ito ng 80 hanggang 95 na araw pagkalipat tanim. Ito ay gulay berde. Pangatlo, sili. Ito ay lumalaki ng 5 hanggang 7 sentimetro ang haba at kulay matingkad na berde. Ito rin ay may katamtamang anghang. Inaani habang matingkad na berde pa ito. Maaari na itong anihin mula 50 hanggang 60 na araw pagkatapos maitanim. Pang-apat, singkamas at labanos. Ang dahon ng singkamas ay berde at manilaw-nilaw naman ang kulay nito. Ang labanos naman ay pahaba, kulay puti at kulay berde ang dahon. Inaani bago pa ito maging magulang. Sa panahong ito, matamis at malutong ang singkamas at labanos. Panglima, letsugas. Ang ulo ng letsugas ay siyang inaani at kinakain. May maliliit itong bulaklak na kulay dilaw.
inaani bago pa man magsimulang gumulang ang mga buto. Maaari itong anihin 3 hanggang 14 na araw pagkalipat tanim. Pang-anim, okra. Ito ay kulay berde at mahaba. Ito ay medyo madulas kapag kinain. Inaani habang malutong at bata pa. Ito ay maaaring nang anihin makalipas ang 45 na araw mula sa pagkakatanim. Pang-7, palay. Maliit lamang ang butil nito. Parihaba at kulay berde kapag bata pa. Nagbabago ang kulay ng butil kapag ito ay magulang na. Ang tamang panahon ay kapag nasa 85 hanggang 90% ng butil ay golden yellow na at kung nasa 10 hanggang 15% na lang ng mga butil ay berde na. Ito ay maaring anihin pagkatapos ng 3 buwan pagkalipat tanim. Pang-8, kalamansi. Ito ay bilog, maliliit ang bunga at maasim. Ang puno nito ay hindi masyadong tumataas. Ito ay nagsisimulang mamunga pagkatapos ng 2 hanggang 3 taon. Ngayon ay talakayin natin ang mga paraan ng pag-aani. Ang pag-aani ay isang proseso ng pagkalap ng mga pananim. Ang prosesong ito ay mahalaga upang matiyak ang kalidad ng ani na ibebenta. Kinakailangan ang ibayong pag-iingat upang ito ay manatiling sariwa. Talakayin natin ang mga paraan ng pag-aani. Una, mano-manong pag-aani. Isa itong teknik ng mano-manong pag-aani gamit ang kamay sa pagpitas ng prutas, dahon, gulay at iba pa. Halimbawa nito ng pananim na inaani sa paraang mano-mano ay labanos at sili. Pangalawa, pag-aani gamit ang kagamitang pangkamay. Ang paraang ito ay inaani ang pananim ng mga magsasaka gamit ang ilang kagamitang pangkamay. Halimbawa nito ang mga tanim na repolyo. Pangatlo, pag-aani ng makina. Ang paraang ito ay isang pagsasanay na nagtitipon ng malaking dami ng mga butil sa tulong ng mga makabagong pag-ani. Halimbawa nito ay ang palay na inaani gamit ang makina upang mapadali ang pag-ani nito.
Alamin naman natin ang pag-iimbak at pangangalaga sa inaning tanim. Una, gumamit ng wicker basket sa pagtatago ng gulay. Maiwasan ang mabilisang pagkahinog o pagkalanta ng ani dahil ang wicker basket ay gawa sa mga kahoy o kawayan at ang disenyo nito ay akma lamang upang maiwasang mahalumigmigan ang ani na sanhi ng pagkasira agad nito. Pangalawa, malinis at matibay dapat ang gagamiting wicker basket. Pangatlo, uriin muna ang laki, edad at hugis ng gulay bago ito ilagay sa basket. Ihiwalay ang hinog sa mga hilaw pang produkto. Pang-apat, sa pag-aani ng prutas o bungang halaman tulad ng papaya, mangga at pinya, unang ilagay sa ilalim ang mabibigat at hilaw pang bunga at sa ibabaw ang magagaan at manibalang na bunga. Panglima, itago sa malamig na tuyong lugar ang produkto. Pang-anim, ilagay ang produkto sa isang malinis na lugar na walang langgam, ipis at iba pang nakakapinsalang insekto. Pang-pito, ingatang mabuti ang paglalagay ng prutas sa mga kahon o basket upang hindi ito magalusan. Pangwalo, alalahanin lagi na nabibili sa mataas na halaga ang mga produktong may magaganda at maayos na forma at hugis. Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Basahin at unawain ang bawat pangusap at sagutan ng tama ang pangusap kung ito ay wasto at mali kung hindi wasto. Para sa unang bilang, ang mano-manong pag-aani ay isang paraan ng pagtitipon-tipon ng malaking dami ng butil sa tulong ng makabagong pag-aani. Ito ba'y tama o mali? Mahusay! Ito ay mali. Pangalawa, ang okra ay inaani bago pa man gumulang ang mga buto. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ingatang mabuti ang paglalagay ng prutas sa mga kahon o basket upang hindi ito magalusan. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay tama.
Pang-apat, ang kamatis ay inaani bago pa man ito mahinog. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama. Panglima, mas mahal na bibili ang produktong sariwa at maayos ang anyo at hugis. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay tama. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagsusulit, pagkakakilanlan, panuto, basahin at alamin ang mga pangungusap na nakasaad sa ibaba. Ilagay ang tamang sagot sapat lang bago ang numero. Una, ito ang paraan ng pagbebenta gamit ang social media. Tama. Online. Pangalawa, ito ay kulay berde at mahaba. Ito ay medyo madulas kapag kinain. Magaling. Okra. Pangatlo, uri ng pagbebenta na isinasagawa sa pamilihan. Tama. Tradisyonal. Pang-apat, ito ay bilog. Maliit ang bunga at maasim. Mahusay. Kalamansi. Panglima, ito ay ang teknik ng pag-aani na gamit lamang ang kamay. Magaling. Mano-manong pag-aani. Pang-anim, ito ay uri ng pagbebenta kung saan ay binibili ng pangkalahatan ang mga ani. Mahusay. Pakyawan. Pang-pito, ito ay mainam gamitin sa pagtatago ng gulay o prutas. Magaling. Wicker basket. Pang-walo, ito ay ang proseso ng pagkakalap ng isang hinog na tanim. Tama. Pag-aani. Pang-siyam, sa anong lugar mainam itago ang mga ani? Napakahusay. Sa malamig na tuyong lugar. Pang-sampu, ito ay isang pagsasanay na nagtitipon ng malaking dami ng mga butil sa tulong ng mga makabagong pag-aani. Napakagaling! Pag-aani ng makina. Mahusay mga bata! Gawaing pantahanan o takdang aralin.
Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa paraan ng pag-aani, pag-iimbak at pangangalaga sa mga inaning tanim. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.